Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga kabigman. Mga ka-Airsoft, episode 104 po tayo ng ating kwentuhan session at tanungan portion. Okay? Sige, set mo na yan. Dali. Dapat kanina mo pa nilagay. Okay, episode 104 tayo mga ka-Airsoft, kwentuhan session, tanungan portion. No? So, alam ko, kabisado nyo na to kung ano yung nagaganap ba during the kwentuhan session at tanungan portion natin. Okay, mga ka-Airsoft, dito nagaganap mga ka-Airsoft yung pagtatanong ng ating mga ka-Airsoft regarding sa ating hobby. Okay? Dito magaganap yung actual na pagsagot ng inyong lingkod. Ako yon, big man, no? Actual na pagsagot sa mga, alam mo na yun, sa mga katanungan na bumabalot sa ating isipan. Siyempre, maraming gusto mag-airsoft di ba? Maraming gusto mag-airsoft kaya lang napipigilan. Paano yung ganito? Paano ba laruin yan? Saan ako kukuha ng ganito? Paano kung masira? Alam mo yung mga gano'n, no? Dito sa kwentuhan session, tanong portion, inaalis namin yung mga agam-agam na pwede nyong maramdaman, no? Dito sa kwentuhan session, tanong portion, sinasagot namin yung mga bagay na gumugulo sa utak nyo para freely makapaglaro kayo ng airsoft. Bukod tangi mga ka-airsoft, no, kami lang ang dealer ng airsoft na gumagawa nito, no? Bukod tangi kami lang ang merong episode na ganito. Umabot na nga tayo mga ka-airsoft sa 104 episode Ibig sabihin 104 times na natin ginagawa to. Pwera pa yung mga ibang mga ano natin. Pwera pa yung mga ibang episode natin like no face reveal vlog, di ba? Yan, kwentuhan session, tanungan portion, daily review and unbox. Ang dami nating episode Kaya mga airsoft, upo na kayo, mag-ready na kayo. Meron kang katanungan na gumugulo sa iyo isipan, itanong mo kay Big Man. Okay. Ayan, question number 1 mga ka-airsoft, no? Magtanong kayo sa akin, yung mga ka-airsoft natin dyan, magtanong kayo sa akin, sasagutin ko sa abot ng aking makakayanan, no? Hindi tayo experts, no? Talagang hindi tayo number 1, no? Aminado naman tayo ron Hindi tayo number 1 pagdating sa airsoft, pero sa abot ng ating makakayanan, ginagawa natin ng lahat para mapagsilbihan ang ating mga kababayan. Okay, question number 1. Big Man, I am a 1911 avid fan. Ano ang pinagkaiba ng 1911 doon sa 1911 na gamit ni Coco Martin? Grabe, haba ng question ito. 1911, actually, paano ba sabihin to? Yung gamit kasi ni Coco Martin, the 1911. Diba? 1911 din. So, tinatanong niya kung ano yung pagkakaiba. Unang-una ganito maraming version ng 1911. Merong 5.1, merong 3.8, merong 4.3. Pero ang pinakasikat talaga sa pagdating sa 1911 is the 5.1. Okay? Ngayon, pinagkaiba syempre, maybe the color, kasi may 1911 na black, may 1911 na two-tone. Pwede mo bang iabot sa akin? Pasok ka rito. Paiabot mo sa akin yung mga tinatanong niya, no? Maraming different version ng 1911. Yung pinagkaiba nila in terms of design, okay? Siyempre in terms of upgrade, in terms of internals. Okay. Sige, pakita natin yung kay Tanggol. Alisin mo muna yan. Sige. Okay. This is the 1911 na ginagamit ni Coco Martin. Okay. This, what do we call the Drug Lord's Pistol. Okay, yeah, makikita nyo naman, may design engraved yan, naka-engrave yan, so, yung design yan, hindi pipitsuging design, hindi ordinaryong design, no? Talagang design yan, okay? So,
sa level ng WE1911, ito yung pinakasikat. Sa WE. WE is a low budget Taiwan unit, no? So, low budget Taiwan unit, kumbaga entry level Taiwan unit. So, ito yung 1911 na ginagamit ni Coco Martin. Okay? Then, pingin ako silver, 1911. Yung mga basic na 1911, bago mga itabi, pinasa ng silicone oil. Mga 1911 silver, black, akin na, black. 1911 silver, bigay ko, pakita ko lang sa iyo yun na yung mga basic, no? So this, ayan, yung pagkakaiba, okay? Ayan, 1911 na Coco Martin 1911 silver, 1911 black edition, ayan, makikita mo naman yung pagkakaiba, and 1911 gold. Tapos kuha kang basahan yung silicone mo, ha? Okay, 1911 gold edition, ayan. Silver, black, gold, and 1911 na ginagamit ni Coco. Pare-parehas lang sila mga ayan, ano mo yung pati yung silver. Kuha ko ng silicone at saka basahan. Pare-parehas lang silang 1911. Ngayon, ang pinagkaiba nila is the design. Okay? Siyempre, magkakaiba rin ng presyo. Siyempre, pinaka-common, black. So, yun ang pinakamura. Sumusunod yung silver. Sumusunod yung mga after the silver, yung gold na, no, 'di ba? Then ito. Yan, yung Coco Martin edition, no? Meron pang ibang 1911, yung mga rare color, katulad nito, papakita ko lang sa iyo. The 1911 green. Ayan. Ano to, kumbaga parang desert green, ayan, no. Color green 'yan, makikita nyo, ha? Ayan, 1911 na yan, color green, okay? Then meron pa rin 1911 na tan version, no? Tan version normally ginagamit to sa US sa mga lugar na disyerto, 'di ba? Ayan. Okay. Tan 11 tan version, no? Marami pong different version ng 1911. If you are 1911 na fan, so marami kang pwedeng pagpilian na i-collect. Actually, this is a modern type of a 1911 pala. Kung makikita nyo, meron na siyang rail, no? Basta ang 1911 talaga na classic, walang rail sa baba. Ito meron na to. I don't know kung saan galing to, bakit may nahalong ganito. Pero may rail siya, no? Ayun, no? Okay, yan yung mga different types of the 1911. Ngayon, just to go back to your question, ano yung pinagkaiba ng 1911 standard sa 1911 na gamit ni Coco Martin Tanggol? The design and the upgrades of the internals. Okay? I just hope na nasagot ko ng tunay, maayos, at diretso yung katanungan. Okay, question number 2. Ito na naman. Regarding sa 1911. Ewan ko bakit puro 1911. Hindi naman lahat 1911 lang. Okay. Big Man, bakit hindi mo ina-upgrade ang 1911 into a fixed outer barrel? Question number 2 yan. Okay. Papakita ko muna sa inyo the 1911. Pera ako kahit black lang. Okay. This is a 1911. Okay. Bakit daw hindi natin ina-upgrade into fixed outer barrel? Ayan. Kasa natin, ilak natin. Kung mapapansin nyo, ang 1911, kumakalog. Bakit daw hindi natin ina-upgrade? Okay? Talagang may kalog eh. Okay? Yan ay ang original. Okay? Ang mga unit from Taiwan, from Japan, from India, from US, from China, dumarating rito sa Pilipinas, kumakalog. Hindi talaga nakaka-upgrade. Kami ang bukod tanging shop na nagko-convert into a fixed outer barrel. Ina-upgrade namin into a fixed outer barrel. Pero hindi lahat pwedeng i-upgrade or hindi lahat advisable i-upgrade. Okay? This is a classic unit. Classic. All original. Mas maganda pag classic. Diba? Pag mga modern type of unit, pwede mong i-upgrade. Pero pag classic, hanggat maaari, i-maintain natin yung all original. Hanggat maaari, 99.9% original. Maganda yan. Ganito, if you have a Ford
Kung meron kang first generation or second generation and up to third generation ng Ford Mustang, okay, mas maganda kung original yung mags niya, di ba? Yung rim na nakalagay sa kanya, di ba? Maraming magagandang rim ngayon. Maraming rare na rim. TE37, Bock Race, di ba? Pucha, ang gaganda niyan. Pero ang tanong, maganda ba yan kung ilalagay natin dun sa first generation, second, third generation na Ford Mustang? Hindi. Ang tanong. Maganda yan, yung mga mags na yan. Pero kung ilalagay natin dun sa first generation ng Ford, mawawalan ng value yung Ford. Diba? Mawawalan siya ng value, bababa yung value niya. Kasi minodify mo na, kinostomize mo na based on your taste. Pero, sa totoo lang, mawawalan siya ng value. Mas maganda kung yung Ford na first generation, yung Mustang na first generation, ma-maintain mo yung original mag wheels niya. Kahit na ba mamahalin yung mga Bock Race na yan, yung mga TE36, di ba? Kung ma-maintain mo yung original niya, mas maganda. Ganun din to. Kahit na mamahalin, kahit na napakaganda ng performance ng fixed outer barrel, kung yung unit mo classic, hayaan mo maging classic yan. Huwag mo nang i-upgrade. Mawawalan ng value yan. Okay? Ngayon, gusto mo yung mga upgraded, bumili ka ng mga modern type. Diba? Bumili ka ng 2011 high kappa, tapos pa-upgrade mo into a fixed outer barrel. Mas maganda yon. Kesa ito mismo ang i-upgrade natin. Mawawalan ng value. Okay? I just hope na sagot ko ng maayos, kompleto, detalyado yung tanong ng ating bossing. Okay, Big Man, bakit ka nagagalit pag aso, pusa, or ibon, or anumang hayop ang ginagawang target ng ating mga ka-airsoft? Nagtataka lang po ako. Tanong lang. Peace. Bakit daw ako nagagalit? Okay, nagagalit ako because malapit ang kalooban ko doon sa mga tina-target na yon. Okay? Unang-una, nagbobonsay ako. So, nagbobonsay ako, malapit ang loob ko sa mga puno, sa mga halaman. Ano ba yung number 1 na nakikinabang sa puno and halaman? Number 1 dyan is yung mga ibon. Galit na galit ako pag ang binabaril nyo, ibon. Okay? Kasi marami namang ibang pwedeng targetin eh. Pwede tayo mag-target ng lata ng sardinas, lata ng kung ano, bote. Pwede, di ba? Pero kung tatargetin nyo ibon, kontra ko dyan. Ano tayo? Hindi tayo friends. No? Pag ang tatargetin nyo, ibon. Bakit? For example, mayroong isang ibon. Bakit ba siya lumilipad? Lumilipad siya para kumuha ng pagkain. Malamang sa malamang, kaya lumilipad yan, mayroong inakay yan. Ang inakay ng isang ibon, sinusubuan niya. Kakain siya, isusuka niya doon sa bunganga ng anak niya. Okay? Kumuha siya ng pagkain, lumipad. Binaril mo, namatay yung ibon. For example, meron siyang 5 inakay doon sa pugad niya. Binaril mo yung ibon na magpapakain doon sa 4 na inakay. Okay? So, ilan ang pinatay mo? Pumatay ka ng 5 ibon gamit ang iyong airsoft. Ang tanong, maganda ba yon? Hindi maganda yon. Diba? Bakit? Yung ibon, walang kamalay-malay eh. Lumipad siya kasi kailangan niyang pakainin yung mga inakay niya, yung mga anak niya, tapos babarilin mo. Pumatay ka ng 5 ibon. Kung merong 100 airsoft player na walang utak, walang disiplina, hindi naturuan, hindi nasabihan ng tama, hindi nasabihan na hindi ka dapat bumaril ng ibon. Kung merong 100 airsoft player, bumaril ng 100 ibon. Lahat yung ibon na yon may mga inakay. Ilan ang nawawalang ibon? 500 ibon. Sa 100 player lang yun.
Di ba? Eh, paano kung lahat ng airsoft player, akala nila napakasarap barilin ng ibon? Di ba? Wala nang matitirang ibon para dun sa mga apo natin, sa mga anak natin. Hindi na nila masisilayan yung langit na meron palang ibon na lumilipad. Ang ibon is isa sa nagbabalanse ng ecosystem. Para lang sa kalaman ninyo. Ang ibon, siya yung kumakain ng mga bunga, tapos idinudumi niya. Pag dinumi niya, yung buto, tutubo, etc., etc., magiging puno. Diba? Buti nga yung ibon may silbi. Eh, ikaw na tao na dapat may utak. Eh, binabaril mo yung ibon. Sinong walang utak sa inyong dalawa? Ikaw o yung ibon? O, diba? Hindi dapat barilin ng ibon. Pangalawa, hindi dapat barilin ng aso. Nag-aalaga rin ako ng aso. May mga aso ko, may mga bully ako. Hindi ko maaatim na babarilin ko yung aso ko. Ganun ka din. Huwag kang magbabaril ng aso. Huwag kang babaril ng anything na may buhay. Diba? Babaril ka pusa. Eh, merong mga cat lover. Diba? Merong mga tao na mahal nila yung mga pusa. Mahal nila yung mga aso. Ngayon, kung babarilin mo, paano kung mabidyohan ka, maipost ka, magkakakaso ka pa? Diba? Marami naman pwedeng ibang barilin. Diba? Magtayo ka ng lata, bumili ka ng target mo. Hindi ka dapat sumaya pag binabaril mo yung hayop. Diba? Hayop nga eh. Ngayon, babarilin mo yung hayop. Sinong mas hayop? O, diba? Ayun, no? Huwag kayo, no offense ha. Tinanong nyo kasi ako, sumagot lang ako. Ang sinagot ko, kung ano yung nasa utak ko. Diba? Kung ano yung opinion ko. Diba? Every one of us is entitled to his or her own opinion. Eh, tinanong nyo ako, yun ang opinion ko. Isinagot ko lang sa inyo. Okay? I just hope nasagot ko ng diretso, tama, at maayos yung katanungan. Big man, bakit ka nagla-lifetime warranty? Bakit yung iba wala? Tapos, naririnig ko sa vlog mo, ayaw mong masira ang unit. Okay. Ganito. Paliwanag ko ha. Dito sa Big Man, lifetime warranty kami. Pwede akong umupo. Kita ba ako? Tingnan mo nga. Kita. Okay. Yan ha. Sige. Ipapaliwanag ko mga ka-airsoft, lifetime warranty ako. Lifetime warranty ang Big Man. Bakit daw yun sa iba? Hindi. Labas na po ako dun. Basta ako, dahil sa dedication ko sa mga ka-airsoft, dahil sa kagustuhan kong wag silang kabahan, magkaroon silang peace of mind, pagbibili sila ng airsoft, dahil yan ang gusto ko, nagla-lifetime warranty ako. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit ayaw ko raw masira? Mga ka-airsoft to ha, labas na po ako kung yung dealer nyo hindi siya lifetime warranty ha. Labas po ako ron. Kung bakit lifetime warranty ako, dahil sa passion ko sa airsoft. Kung hindi sila lifetime warranty, yun ang gusto nila eh. Wala tayong pwedeng sisihin doon. Okay? Ako, lifetime warranty ako dahil yung passion ko nasa airsoft. Okay? Ngayon, bakit daw ayaw kong masira yung unit? Sino ba naman ang gustong masira yung unit? Halimbawa yung ka-airsoft natin. Okay? Taga Batanes. Ang layo sa akin nun. Gugustuhin ko ba na yung unit na binili ng taga Batanes masira? Ayaw ko. Kasi bakit? Imagine yung Batanes ang layo, ipapadala niya yung unit dito. Imposibleng madala niya rito eh.
Batanes, Bulacan. Di ba? Imposibleng madala niya rito. Ipapadala niya. Okay, o given na ipadala niya. Ako magsha-shoulder nung yung gunsmith fee. Kasi gagawin ng gunsmith yan, di ba? Siyempre, sino magsha-shoulder nun? Ako. Di ba? Ngayon, pag ako nagsha-shoulder, abonado ako palagi. Kaya ayaw kong masisira yung unit nyo. Kasi, the more na nasisira yung unit nyo, the more na mag-aabono ko. O, anong gagawin ko para hindi ako mag-aabono? Number 1, sa una pa lang, as the gunsmith, check your unit, do the fine-tuning, do the trigger job, inaayos na lahat. Sa una pa lang, tinotono na ng maayos, tinitrigger job na, para at least 90% hindi na masisira yung unit ninyo. Okay? Sa una pa lang. Ngayon, ang tanong, nasira yung unit mo. Abonado ko. Abonado ko if ang sira ng unit mo, minor parts, spring, lock, slide stopper, hammer, etc. etc. Pero kung ang nagisira ng unit mo is resulta ng misuse, ng kapabayaan, ng kayabangan, ng kaangasan, labas na po ako ron. Gagawin natin yung unit mo, pero babayaran mo yung, di ba? Halimbawa, sinabi ko, bro, or kaya, brother, o kaya ka-airsoft, dito ka magsisilicone oil, huwag mong hahayaang matutuyo. Ang tigas ng ulo mo, hindi ka bumili ng silicone oil, masisira yung unit. Magagasgas. Misuse yun. Diba? Misuse yun. Kapabayaan mo yun. Diba? Halimbawa, sinabi ko, bro, brother, ganito po ang tamang paggamit. Huwag na huwag mong ilulubog sa tubig. Huwag mong gagamitin sa ilog, sa sapa, sa dagat. Ang tigas ng ulo mo, nag-swimming kayo, ginamit mo, inilubog mo sa tubig. Kinalawang yung laman loob. Resulta ng misuse yun, di ba? Bro, ingatan po yung unit, huwag po malalaglag. Ang tigas ng ulo mo, ang yabang mo, nalaglag mo sa 3rd floor, sa rooftop ng bahay nyo. Resulta ng misuse yun, di ba? Yun yung mga sinasabi ko. Ngayon, just to go back at para masagot ko yung tanong, bakit ayaw mong masisira yung unit? Bakit ayaw ko raw masisira? Tatandaan nyo to, the more na nasisira yung unit nyo, the more na binubuksan natin. The more na binubuksan, the more na lumuluwag-luwag yan. Okay? Ngayon, the more na nasisira yung unit nyo, the more na nag-aabono ko para sa pagpaparepair ng unit niyo sa ating gunsmith. Kung malelesen natin yan, yung pagkasira, mas maganda. Kung hindi masisira, mas maganda. And that is the reason why binavlog ko. Dagdag trabaho sa akin to mga ka-airsoft. Kung tutusin, bebenta naman ng Big Man kahit wala tong vlog na to. Pero bakit nag-e-effort ako? Para ma-refresh yung utak ng ating mga bagong ka-airsoft, no? Kung ikaw, nakakaintindi ka na, pro level ka na, okay lang kahit wag mong panoorin na to. Diba? Pero, para dun sa mga bago nating ka-airsoft, kaya meron mga ganitong episode. Okay? Para wag na ikaw sila na lang para matuto sila. Okay? Kaya nga nakikiusap ako, kung hindi naman po napakalaking abala para sa inyo, baka pwede i-share nyo yung live video natin. Okay? Pag sinare nyo yung live video natin, kakalat tayo, maraming makakaalam nung mithiin natin, yung kagustuhan natin regarding sa unit. Okay? Ayan, no? Kaya, kung hindi yun nga, pakishare na lang mga ka-airsoft, no? Sir, good evening. May conversion kit kayo? Conversion kit ng ano? Maraming conversion kit, bossing, no? Conversion kit ng magazine, conversion kit ng holster, conversion kit ng rifle, conversion kit ng etc. Napakaraming conversion kit. Pakipangalanan mo, at saka mas maganda kung alam mo yung binibili mo. Okay? Sana nasagot ko na maayos at kompleto, detalyado yung tanong kanina.
Okay, next question. Big man, ano ang pros and cons ng upgraded rifle to the limit? Sagad to the limit. Pros and cons ng upgraded rifle. Pros niya, syempre malakas. Connecting. Bluetooth connected. Pros niya, syempre malakas. Upgraded eh. Pros niya is accurate. Pros niya is enjoy gamitin. Ano yung mga cons? The more na ina-upgrade natin, sinasagad natin dun sa limit, the more na prone siya sa pagkasira. Okay? The more na ina-upgrade mo sa pinakamataas, pinakamatinding level, the more na nagiging sirain. Okay? Kaya nga okay tayo mag-upgrade. Okay na mag-upgrade, pwede ka mag-upgrade. Kaya lang, the proper way. Here in Big Man, yung upgrades, ginagawa namin in a proper way. Hindi pwedeng bororoy upgrade. Hindi pwede yan, no? Hindi naman sa pagyayabang, lagi kong sinasabi to nasa Big Man ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Okay? Ang gunsmith ng Big Man ang isa sa pinakamabait, pinakamatapat, pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Totoo yan. Walang halong bola yan, no? Totoo yan. Nasa atin. Kaya kaya confident ako na yung upgrades na ginagawa natin na nire-request ng ating mga ka-airsoft ay proper. Halimbawa, ni-request ng ating ka-airsoft, Big Man, gusto ko 550 FPS. Kung tutusin, kikita kami ron. Diba? Laki ng kitaan doon, 550, ang daming papalitan nun. I-go ba namin kagad? Hindi. I-assess muna natin yung unit, unang-una, kung kakayanin ba ng unit. No? Kasi ganito, inilalagay namin yung katawan namin, yung pagkatao namin, doon sa pagiging player. Kung negosyante lang ang basta ang utak namin, may nagpa-upgrade, pakialam ba namin kung after ilang putok masira? Ang importante, ma-upgrade namin. Diba? Ganun yun. Pero, i-assess muna namin kung kakayanin ba ng unit mo. Kung sa tingin namin hindi kakayanin, hindi namin i-upgrade yan. Never namin i-upgrade yan. No? Kung sa tingin mo hindi kakayanin, hindi namin i-upgrade basta-basta yan. Okay? Ayun. Kaya ganun mga ka-airsoft, no? We do it on a proper way, and this is how we do it here in Big Man. I just hope nasagot ko na maayos at kompleto yung tanong. Okay, Big Man, advisable bang, nasasagot ko na madalas to, advisable ba na palakasin ang Glock ko into a 450 FPS? Advisable daw bang palakasin yung Glock niya into a 450 FPS? Ang sagot, hindi. Okay? Yung Glock mo, kahit na Taiwan yan, ang Glock hindi design para pumutok ng ganyang kataas na FPS. Halimbawa yung Glock mo, China, double bell. Halimbawa yung Glock mo, ENC, China. Halimbawa yung Glock mo is WE, Taiwan. Hindi pwedeng palakasin ng ganyang FPS yan eh. Hindi man pwedeng palakasin ng 400 FPS yan. Bakit? Pag yan pinalakas mo ng 400 FPS,
binabawasan mo lang yung buhay niya. No? Binabawasan mo. Pinapadali mo lang yung buhay niya. Pag in-upgrade mo ng ganyang kataas yan. Hindi in-upgrade ng ganyang kataas na FPS ang mga Glock. Ang Glock na normally, yung mga, ang double bell ng ENC. Recycled alloy ang gamit nila dyan eh. Ano ba yung recycled alloy? Sirang kaldero, sirang kaldero, sirang sandok, sirang, di ba, Lucas? Ano pa ba yung mga alloy? Sirang rice cooker, di ba? Sirang kawali, Coke in can, soft drinks in can, tanchan. Oh. Di ba? Nakikita nyo naman sa mga reels. Iniipon nila yan, di ba? Nilulusaw, nire-recycle. Recycle yan eh. Oh. Tapos ang Taiwan, ay ang Taiwan na WE, ganun din yan eh. Diba? So, yung FPS nila, hayaan mo na lang na ganun. Huwag mo nang huwag mo nang hapiting palakasin. Pag hinapit mong lumakas yan, lalo mo lang sinisira yung buhay niyan. Gusto mo ng malakas na Glock? Di bumili ka ng Glock na malakas. Diba? The SRC Humarex collaboration. Diba? Yun, malakas yun. Talagang feel na feel mo yun. O, diba? Pero, huwag kang bibili ng Glock na napipitsugin, na mumurahin. Tapos, gusto mo i-upgrade. Diba? Wala. Never mangyayari na lalakas ang isang Glock na kasing lakas ng mga 2011 na high-end. Never mangyayari yan. In the history of airsoft, never na napantayan ng mga budget mill ang mga high-end unit. Never nangyari yun. Ganun din sa airsoft. Hindi mangyayari na kahit anong upgrade natin na gawin doon sa mahinang unit, hindi pa rin niya kayang pantayan yung mga unit na mas mataas sa kanya. Okay? And I just hope nasagot ko na maayos, matino, kompleto, detalyado yung tanong mo. Okay, may question tayo sa online. Anong model ang mare-recommend mo sa newbie? Okay. Keo Nicoleta. Okay. Model na may recommend natin sa newbie, ganito. Isa sa pinakamahirap sagutin yan. Okay na? Yan tanong na yan. Kasi ganito, magkaiba tayo ng level pagdating sa hobby. Ako, pag-graduate na siguro ako na matatawag, no? Kasi halos lahat ng unit, nahawakan ko na, halos lahat ng unit, naputok ko na. Maaring yung gusto ko, hindi mo gusto. Maaring yung gusto mo, hindi ko rin gusto, no? Isa lang ang masasabi ko, for a newbie, kumuha ka ng unit na mahal mo. Kumuha ka ng unit na gusto mo. Pangalawa, kumuha ka ng unit na babagay sa paggagamitan mo. And pangatlo, kumuha ka ng unit na compatible sa kamay mo. Ang daliri mo, ang liit mo lang na tao, ang kamay mo, ang liit-liit. Gagamit ka ba ng Desert Eagle? Gagamit ka ba ng Diyos? Ng mga pistol? Diba? Oh. Ako, highly recommended to. Pero, sa isang newbie, hindi ko mare-recommend to. Unang-una, kasya ba? Kaya mo bang pigain to? Pangalawa, kaya mo bang kontrolin yung lakas nito? Pangatlo, newbie ka, sabi mo ha, kaya mo ba yung presyo? At saka, kaya mo bang ipagawa kung sakasakaling masira? Tandaan mo, ang hawak ko, ang Diyos ng mga pistol. The Lord of all pistol. The Desert Eagle. O, diba? Yun. Ngayon, isa lang masasabi ko sa'yo. Keo, bago ka mag-airsoft, kailangan yung airsoft hawak mo. Okay? Hawak mo, sakto yung bigat, hindi ka nangangawit,
sakto yung grip, hindi malaki, hindi maliit. At syempre, number 1, gusto mo at saka type mo yung unit. Hindi dahil sa napipilitan ka lang. Okay? I just hope nasagot ko na matino at kompleto yung katanungan mo. Jason, Boss Bigman, may tanong ako. May stock pa ba ngayon ng R32? Walang stock niyan. Unang-una, boss, wag mo kaming gagamitan ng ito, ano ko lang sa ito. No offense ha. Wag mo kaming gagamitan ng code RRR32. Ito. Boss Jason, no? Ka-airsoft na Jason. Lahat ng unit may pangalan. Kung yung unit Kimber, tawagin mo Kimber. Kung yung unit Staccato, tawagin mo Staccato. Kung yung unit John Wick, tawagin mo John Wick. Huwag kang gagamit ng code. Boss, no offense, yung code pambobo, pantanga. Okay? Pasensya ka na, diretso lang ako. Papayag ka, Boss Jason, tatawagin kita. 1, 2, 3, 4, 5. Boss, 1, 2, 3, 4, 5. Payag ka? Di ba? Di ba mas maganda kung tatawagin kita Sir Jason, ka-airsoft na Jason, or Boss Jason. Di ba? Ganon. Yung code na ganyan, R32, etc., R40, ano yan eh? Code ng mga tanga yan. Di ba? Code ng mga dealer na tanga yan. Bawat baril may pangalan eh. Di ba? Staccato. Ang ganda tawagin mo yung staccato eh. Huwag mong tatawagin na R70. Di ba? R32. Ang ganda tawagin mo siya sa ano eh. Sa pangalan niya eh. Kung ano man yan. Ako sa totoo lang hindi ko alam na ano yung R32 na yan eh. Di ba? Ang alam ko, tinatawag ko yung unit sa totoong pangalan niya. Kung Kimber man yan, kung Kimber Assassin, kung Kimber Classic, tatawagin ko dun sa tunay niyang pangalan. Diba? Ano yan, bossing? No offense ha, huwag kang ma-offense, boss. No? Sigurado ako, yung nanay mo or yung tatay mo magagalit sa akin. Pag tinawag kitang Boss 567. Diba? Ay, naku, huwag mong tatawagin ganyan yung anak ko. Tawagin mo yung anak ko sa tamang pangalan niya. O, diba? Ganyan ang sasabihin sa akin ng nanay mo. Baka sapakin ako ng tatay mo pag tinawag kitang Boss 69. Ho. Diba? Baka sapakin ako ng tatay mo pag tinawag kitang Boss 69. Pero pag tinawag kitang Boss Jason, ka-airsoft na Jason, magkakasundo kami ng pamilya mo. Diba? Yung code na yan, ginagamit yan ng mga tindero, tindera na tanga, na hindi alam yung binebenta nila. Hindi alam yung unit nila. Pero dito sa Bigman, hindi tayo gagamit ng code. Tatawagin natin yung unit sa pangalan niya. Di ba? Huwag natin tatawagin yung M4A1 CQB, huwag natin tatawagin 302. Huwag. Yung long barrel na M4A1 carbine, huwag natin tatawagin 308. Tawagin natin siya sa pangalan niya, M4A1 carbine CQB. Diba? Si Jose Rizal, huwag natin tatawagin ng Dr. 123. Tawagin natin siya, Dr. Jose Rizal. Okay? I just hope nasagot ko ng tama, ng malinaw, yung katanungan mo. Maraming salamat. Sabi ni Keyo Nicoleta, solid, salamat Boss Bigman. Sir Keyo, meron akong sa'yo, meron akong suggest sa'yo, no? Nood ka ng mga vlog. Kasi yung everyday na panonood mo, magkakaroon ka ng idea. Ano ba yung sakto sa'yo? Ano ba yung maporma sa'yo? Ano ba yung gusto mo? Magkakaroon ka ng idea. Eventually, ang approach mo sa akin yan,
Big man, type ko yung staccato. Big man, type ko yung CZ Shadow. Big man, type ko yung ICS Challenger. Big man, type ko yung 1911. Ganun yan na magiging approach mo. Alam ko sa ngayon, medyo nalilito ka pa, hindi mo alam kung ano yung bibilin mo sa dami, di ba? Pero later on, no? Nood ka lang ng mga vlog, boss. Sa panonood mo, makikilala mo yung mga unit. And huwag kang kaagad bibili. Huwag kang kaagad bibili. And for sure, pag nakilala mo yung unit, yung bibilin mo, yung baril na makakasama mo throughout your airsoft journey. Okay, next question. Bakit ganon? Wala na akong minutes kung gano'n nakatagal. Okay. Next question. Big man, where can I get a permit to carry for my airsoft? Okay. There's no such thing as permit to carry sa isang airsoft. Walang ganon. Walang nagpapa-shoutout sa kabilang cam? Sige. Shoutout mo muna. Si Sir Christopher Ang. Ano sabi? Good evening, bossing, watching from Davao del Sur. Okay. Hello po. Shoutout po sa iyo, Sir Christopher Ang of Davao del Sur. Si Sir Alan Villaris, let's buy your life. Okay. Alan Villaris, pag manonood kayo ng mga vlog, wag na dyan sa profile ko. Nood kayo dun sa page, no? Wag sa profile ko, bro, kasi hindi ko kayo masa-shoutout, no? Hindi ko kasi isa lang kasi yung monitor ko para sa page lang. Ayan, no? Ayan, baka ba? Ayan, mahigpit. Ayan, pakita ko lang sa iyo, ha. Ayan, no? O, di ba? Isa lang yung monitor ko eh. Hindi ko kayo masya-shoutout. Hindi ko alam kung meron kayong tanong na dapat kong sagutin. Pag manonood kayo ng mga vlogs natin, sa page, wag sa profile ko, no? Ginagawa ko lang yan sa profile ko para maipon ko yung mga vlog. Pero, hindi talaga advisable dyan, no? Nood kayo sa page natin. Samahan mo yung mga newbies. Maganda nga kasama ka ng mga newbies kasi minsan nagtatanong ka ng may mga sense. At least, merong matututo, no? Okay, next. Si Sir Coronel MBJ. Shoutout, Sir, from Cainta. Sir Coronel, hello po. Shout out po sa iyo. Enjoy your stay. Yun lang. Okay? Okay, yun, there's no such thing as permit to carry para sa airsoft. Okay? Ang airsoft natin is considered toys and gadgets. Okay? So, since toys and gadgets, there's no law or batas regarding toys and gadgets. Diba? Ngayon, walang permit to carry regarding airsoft. Don't worry. Pwede kang bumili kahit ilan, kahit isa, dalawa, tatlo, apat, 10. Pwede kang bumili kahit wala kang permit to carry. At hindi mo kailangan at hindi ka inuobliga ng estado na magpa-permit to carry kung airsoft ang binibili mo. Okay? Huwag kang kabahan. Walang permit to carry ang airsoft. Okay. Next question. Legal po bang i-travel ang airsoft kung mag-e-aeroplano po ako? Actually, we can provide all the necessary documents, especially the official receipt. We can provide it. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga cases na na-hold na ini-interest yung airsoft ng mga airport police. Diba? Don't attempt na lang, no?
Kung meron kang airsoft, magpatulong ka sa akin. Pauwi kang Iloilo, mag-aeroplano ka, patulong ka sa akin, ako magpapaship. Okay? Kung meron kang airsoft, going ka sa Mindanao, magpatulong ka sa akin, ako magpapaship. Pero wag mong tangkaing i-hand carry kung mag-aeroplano ka. Siguro kung barko, pwede. Pero kung aeroplano, since dadaan sa scanner, laking problema eh. Kinukumpis ka ng mga airsoft, ng mga airport police eh. Ito ang gagawin ng airport police Sisiya sa atin nila yung bagahe mo. Ngayon, pag siniyasat nila, i-detain ka nila. Okay? I-detain ka nila. Pag-aantayin ka nila. Ngayon, madidelay ka sa flight mo. Ilalagay ka nila sa sitwasyon na hahayaan mo na lang yung airsoft mo, iiwan mo na lang para lang wag masayang yung oras mo at yung flight mo. Dadaling ka nila sa ganung sitwasyon. Design talaga yon, yung sitwasyon na yon, yung ano na yon, yung moves na yon, naka-design talaga yon para ikaw mismo mag-decision ka, iwanan ko na lang yan. Mas mahal yung flight ko, mas mahal yung ticket ko kaysa dyan sa airsoft na yan. Okay? Hindi na ako gano'ng magsasalita pa, pero ganyan ang style ng mga airport police. Matakaw. Okay. Lifetime warranty, paano kung nasa malayong probinsya po ako? Paano ko makiklaim ang warranty ko? Okay. Sa pag-claim ng warranty, marami tayong paraan. Number 1, pwede mong dalhin dito, pero sabi mo nga kung nasa malayong probinsya ka, number 2 tayo, pwede mong ipa-shipping. Ngayon, sa pagkakataon na ayaw mong dalhin dito, ayaw mong ipa-shipping, pwede natin gawin through online. Pwede tayong mag-video call. Diba? Ngayon, whatever yung nasira, pwede ko naman ipadala sa'yo. Diba? Pwede tayong mag-video call, lalong-lalo na kung ikaw mismo na airsoft player, nakakaintindi ka sa paglalaro ng airsoft. Diba? Pwede yun. Pwede tayong mag-video call. Walang problema kasi nasa high-tech stage na tayo ng buhay natin. No? Malayo na ang narating ng technology. Lahat ng technology meron tayo para magkita tayo, makapag-usap tayo. Okay? Pwede tayo mag-video call, bossing. Kahit nasa malayong probinsya ka, basta may internet ka, may video call ka, may messenger ka, makakapag-usap po tayo. Ayan, harapan na ganyan. Pwede nating i-troubleshoot yung unit mo. No? Maraming salamat. I just hope nasagot ko na maayos at matino yung tanong. Okay, ayan na. Online na. Alan Villaris. Okay. Paano ko ba dapat itabi ang aking magazine? Merong nagsasabi dapat may gas. Pero ang sinasabi mo, big man, dapat walang gas. Okay. Meron daw nagsasabi na may gas. Hayaan natin. Diba? Meron daw sinasabi si big man, dapat walang gas. Nasa sa'yo yun kung susundin mo. Okay? Ang display ng big man, display pa lang. Display pa lang, okay? Ang display ng big man na pistol ay nasa 150 pieces. 1, 2, 3, 4, 4 na istante. 150 pieces ang display ng big man. Lahat
sa display ng Bigman, lahat walang naiiwang gas. Pero hindi nagkakaroon ng problema ang Bigman sa mga unit. Hindi nagkakalik. Proven and tested. Diba? Yung unit, pagka ginawa ng WE, yung unit pag ginawa ng Humarex, ng Cybergun, ng armament, ng Guay, ng GNG, ng SRC, ng King Arms, ng Cybergun, nasabi ko na, no? Ng AW Custom, pag ginawa ng mga kumpanya yan, ipapaship sa Pilipinas yan, walang gas. Walang gas. Walang gas. Diba? Kasi inaral yon ng mga engineer, inaral yon ng mga designer, inaral yon ng mga machinist, no? Ng mga taga-torno, inaral yung paraan na yon. Sinong papaniwalaan mo? Yung tambay sa kanto na nag-airsoft na nagsasabing mag-iwan ka ng gas sa magazine mo? Or yung engineer na nag-design ng unit mo? Diba? Sino papaniwalaan mo? Yung kumpare mo na manginginom na wala namang napatunayan sa buhay? Or yung engineer na nag-design nito? Diba? Papaniwalaan mo ba yung kumpare mo na lasinggero na may airsoft? Sabi niya, huwag mo iiwanan ng hangin yan. O ang papaniwalaan mo yung designer ng WE, yung designer ng KJ Works, yung engineer ng Guay, yung engineer ng SRC, ng Humarex. Sino papaniwalaan mo? Yung manginginom mo na nagsashabu na kumpare? Or yung engineer na nag-design nito? Masasagot mo yan. Yung engineer na nag-design nito, hindi nag-iiwan ng gas after nilang magawa to. Ako mas papaniwalaan ko yung gumawa nito, yung engineer. Diba? Mas papaniwalaan ko yung engineer na gumawa nito. Hindi ko papaniwalaan yung wala namang napatunayan eh. Diba? Yung tindero ng shabu, yung tindero ng alak, yung manginginom dyan sa kanto, hindi ko siya papatunayan over dun sa engineer na nag-design nito. Diba? Para makapasok ka sa mga high-end company, sa mga maker ng mga barel, kailangan meron kang mataas na degree na pinag-aralan. Kung manginginom ka lang, kung nagsasyabu ka, rugby boy ka lang, di ba? Hindi ka makakapasok dun sa company eh. So, bakit ko papaniwalaan yung haka-haka na sinasabi sa kanto kesa dun sa mga taong may pinag-aralan na gumawa nito? Di ba? Kaya mo naman sagutin yun eh. Ang sabi ng maker, what is in the box, what is in the manual, kailangan natin sundin. Sinabi ng maker, huwag mag-iiwan ng gas for so many time, for a long time. Huwag tayong mag-iiwan ng gas. Diba? Sinabi ng maker na from time to time, lagyan ng lubricant, mag-silicone oil. Mag-silicone oil tayo. Huwag natin kukontrahin. Di ba? Oh. Yung bagong motor, bumili ka ng bagong NMAX, sabi sa Yamaha, every 1,000 kilometer, ipa-change oil mo. Ipa-change oil mo. Huwag kang susuway. Di ba? Mismong taga-Yamaha na yung nagsabi na kailangan mong ipa-change oil eh. Hindi mo ba susundin yun? Di ba? Okay. Mas mainam na rin walang gas ang magazine ng unit para iwas din sa aksidente. Tama naman. May point. May punto, no?
Pero bukod dun sa aksidente, malayo naman mangyari yon kung nakatabi yung unit. Magkakaroon lang naman ng aksidente kung yung unit kakalat-kalat eh. Diba? Pero kung unit nakatabi, huwag mo itatabing may gas. Itabi mo ng walang gas. Para masave mo yung buhay ng mga valve mo. Okay? I just hope nasagot ko ng tama at maayos yung tanong. Okay, meron pa tayong 2 pages. Sasagutin natin ito bukas. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung po paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod. Pigman. Kid, big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat, pero pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Okay mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, syempre. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you!